Concern ni sir dito is naka-clip yung channel 2. Naka-clip yung channel 2, tapos mahina yung audio na lumalabas. As in, may marinig ka kung itututok mo yung tainga mo sa may speaker. Pero mahina talaga siya. The same time, ganun din sa may channel 1. Channel 1 naman may audio siya, pero mahina rin talaga siya eh. For today's video, bali meron tayong babalikan na gawa. Medyo matagal na to dito sa akin. Umabot na ng halos magdadalawang buwan na yata ito sa akin. Atlantic Pro na PA8 na Class H. Wala pala nakagaya Class H. Professional. Atlantic Pro na PA8 na Professional Power Amplifier. Yan. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit po rito sa akin, sir. Sir from Antipolo. Antipolo pa to, pinadala lang sa atin dito via Grab or via Lalamove pala. Naman kami nito nagingin ako ng pasensya na ito, kinatagalan dahil order pa tayo ng mga parts. Bali, tapos ko na itong gawin. Bali, ipapakita o ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung ano yung mga parts na pinalitan natin in case na may counter kayo na ganitong klaseng unit, diba? Malay natin, mangyari to sa unit nyo kung meron kayong ganitong klaseng unit. Or meron kayong, kung technician kayo, meron kayong magawa na ganitong klaseng unit, at least may idea kayo na kung ano yung papalitan ninyo in case na nangyari nga yung ganitong senaryo. Bago natin simulan to, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Simulan na natin. Dahil na-repair ko na nga ito, ay paliwanag ko na lang. Yung issue nito, kaya dinala to dito sa atin, yung issue or ang concern ni sir dito is naka-clip yung channel 2. Naka-clip yung channel 2, tapos mahina yung audio na lumalabas. As in, may marinig ka kung itututok mo yung tainga mo sa may speaker. Pero mahina talaga siya. The same time, ganun din sa may channel 1. Channel 1 naman may audio siya, pero mahina rin talaga siya eh. Yan. Ngayon, ang unang move na ginawa ko rito, pagpasensyaan nyo na, pinapaliwanag ko na lang din. Hindi to, may mga kalawang na parts to dito. Kaya tingnan nyo, yung mga value na wala tayo is nag-series na lang tayo. Pasensya na kayo kung bakit may papel. Tinukuran natin yan kasi yung ibang resistor is mahaba dahil nga nag-series tayo, baka sumaya dito sa may lata, yung sa cover niya is delikado. Kaya naglagay tayo ng sa pin. Discarding technician lang. Ayan. Palit na ako ng mga kinalawang na parts. Wala, Y-effect. Walang epekto siya. Ayan. Tapos, para hindi na umaba yung walang kwentang vlog natin, ang pinaka-issue niyan is itong IC. Ayan, IC. Ayan, LM339N. Yan, ito. Pakita ko sa inyo ha. Focus ka, mag-focus ka. Ayaw mag-focus eh. Yan, LM. Focus ka kasi. Teka lang, ayusin natin. Yan, ito. LM na 339. Yan, bali 2, 4, 6, 14 yung paa. Tama ba? 3, 7, 14 pins na LM339. Kung saan nakalagay ito is dito. Dito sa may input buffer niya. Yan, dito sa may input buffer yung nakalagay na IC na yan. Dito naman sa may kabilang channel is okay. Wala naman to. Kahit yung makalawang wala pa naman ako ganong nakita eh. Dito lang talaga siya. Tapos, ito yan sa may input buffer yung problema. Yan yung yung mga bagong hinang na yan. Diyan galing yan. Diyan galing yung IC na ito. Pag sinilip mo yan, dire-diretso yan. Papunta dyan. Pag sinundan mo, dire-diretso siya dito. Papunta siya dito. Yan, konektado. Kasi, makasabihin nyo naman paano ko nalaman na ganun nga yung nangyari. Na doon sa IC yung problema. Kasi, binaklas ko na lahat-lahat. Binaklas ko yung audio. Kasi kung may clip lang yan na bad signal, dapat pag tinanggal mo is mawawala dapat yung clip, di ba?
Kasi ibig sabihin, normal yung ang gulo ah. Ang gulo, teka lang. Yung unang move na ginawa ko, binunot ko yung signal. Siyempre, yung audio input dito sa may amplifier, binunot ko ngayon. Pag bunot ko, ganun pa rin. Nakaklip pa rin siya. Nakaklip pa rin. Ngayon, binunot ko yung pinaka power supply, ang pinaka supply, yung negative, positive, binunot ko ito. Binunot ko, ganun pa rin. So, ibig sabihin, walang problema yung pinaka main amplifier natin. Ang problema is nasa relay or nasa may input. Ang problema, walang relay ito eh. Inahanap ko yung kung saan yung relay section, hindi ko mahanap. Mapapansin nyo, parang wala siyang relay. Yung relay, dito sa soft start lang to. Soft start to. Pero yung pinaka-relay niya, parang wala akong makita. Yan. Ngayon, doon ko nalaman na walang problema yung pinaka-amplifier. Ang problema is dito sa my input. Ngayon, suyod ako ng suyod. Sinuyod ko yan hanggang tinrace ko yung clip. Ito, linya ng clip. Papunta siya doon. Papunta siya dyan sa may paanang itong IC na ito. Tinanggal ko siya. Sinubukan ko siyang ihang. Tinanggal ko. Nawala yung indicator ng clip. Ibig sabihin, dyan talaga galing. Ayun, umorder tayo ngayon. Umorder tayo, pagpalit natin, nagiging okay siya, naging normal na siya. Yan, inuulit ko guys ha, pasensya na kayo, bali paliwanag na lang yung may bibigay ko na idea sa inyo dahil sa tagal ng unit na to dito sa atin. Meron akong intro nito, meron akong intro na video na kung paano ko siya sinimulan. Tingnan ko kung mahanap ko pa siya dyan, kung di ko pa nabura, pwede ko siyang intro nun. Kung hindi, wala, ito na lang yung pasada natin na ito yung i-upload natin. Okay lang yan, basta at least, di ba, nakapagbigay idea tayo kung in case na ma-encounter nyo yung ganitong klaseng unit or ganitong klaseng sira. Yun. LM 339. 339 ba yung kanina? Medyo makalimutan tayo. Medyo makalimutin tayo. O, LM 339. Yan, IC 14 pins. Yun yung nagiging sira niya. Tapos, pakita ko sa inyo na naging okay na. Ito, nakabalb tayo. Oh. Wala na siyang clip. Wala na. Nung unang issue niyan, ang una niyan nung dinala dito, pag on mo, halimbawa ganito. Pag on mo, automatic umiilaw agad to. Umiilaw siya ng steady, hindi siya namamatay. Oh. Ngayon wala na. Yun nga yung issue, yung IC. Nung napatunog na natin siya, ang uli pang problema is itong control niya. Pag pinihit mo, sagarak siya, and then maabot ka ng mga 3 o'clock, lalo siyang hihina. Same din sa may kabilang channel. Kaya ginawa ko, palit na lang bago. Ito yung control niya. Yan, 5K. Yung nakalagay dito is 5K. Wala tayong 5K kasi kadalasan ngayon sa mga power amp 10K. Kaya 10K na lang ginamit ko. Okay naman yan, 10K, pwede yan, walang problema dyan. Yan, bago na yan. Makita nyo, ayan o. Medyo mahaba lang ng konti yung shafting niya. Kaya nagkarga tayo ng washer or lock para hindi tumukod yung knob dito. Dalawa, puro bago yan o. So ngayon, okay na. Yan lang naman yung point of view natin. Kung ano yung nagiging sira or ano yung sanhi ng ganong issue, yung nakaklip siya is IC. Ayun, lagyan natin ng audio. May nakakabit na speaker yan, yung apat na yan, apat na sub natin nakakabit yan. Tapos naka stereo mode tayo. Okay. Ayan o. Nakaraan, hanggang ganito kalakas siya. Dati full na yan. Ngayon lumakas siya ng konti oh. Umalik yung tunog niya. Or dahil din siguro sa control. Ngayon ito yung nakaklip nung nakaraan. Okay na. Dalawain natin. Nakaka-copyright tayo. Okay na, di ba?
Yung mga ganitong klaseng trouble, medyo mahirap huliin. Lalo na kung hindi mo kabisado kung saan ka magsisimula, saan mo siya i-locate, kung saan mo siya pupuntahan, medyo mahirap siya hanapin yung ganitong klaseng sira. Kaya kailangan mo talaga tiyagain siya. Trace ka kung saan siya punta, bunot-bunot hanggang sa makuha mo yung mismong sira. Ayan, okay na. So, yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Sir from Tipolo, bali okay na yung Atlantic Pro mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit nyo rito sa akin. Tapos, naway nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang na gustong mag-repair, di ba? Baka sakaling ma-encounter nila yung itong unit, ulit-ulit na tayo. At least nakapagbigay ideya tayo. Atlantic Pro, naka-clip. Naka-steady clip siya, hindi na bumababa yung clip niya. Pag on mo, dire-diretso lang yung clip ng indicator dito. Yun, try nyo palitan yung IC LM339N. Try nyo palitan, baka sakaling magiging okay. Bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, number 41, number 61, Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.